Ready. Good morning po sa atin muli. Bago po tayo magsimula, let's start first with the prayer. Then after po nun, ang magiging structure po natin prayer, then reading po tayo ng ating scriptural passage. Yung buong chapter po babasahin natin, pero mag-focus po tayo sa isang verse. Then sa discussion proper. So let us all pray po. Tayo po yung manalangin. Sa aming dakilang Diyos, Panginoon, sa umagang ito, kami nagpapasalamat sa iyo na kami inyong tinipon muli upang makapag-aral lang yung salita. Panginoon, kami nagagalak. At nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil sa kabila ng bagyo, sa kabila ng ulan, ay patuloy niyo kaming binangon mula sa pagkakagising namin at pinapunta niyo kami dito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ngayon na mag-aaral kami ng iyong salita, gabayan niyo kami. Grant us the knowledge, grant us the wisdom, Lord God. We ask this of you, Lord, kasi alam namin hindi namin ito maintindihan kung wala ka. Kaya salamat sa inyong pagkilos ng Espiritu. Gibayan niyo kami, Panginoon, sa pag-aaral namin. Sana matuto kami dito. Paggamit namin ito sa pang-araw-araw namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, simulan po natin samahan niyo po ako sa pagbukas at pagbasa sa Psalms 37. So, mga awit, chapter 37. So, yung babasahin ko po dito, yung Psalms 37, brief context lang naman. Teaching psalm po ito. So, ito pa isang maskil. So, M-A-S-C-H-I-L, maskil. So, it's a teaching psalm. So, basahin ko muna sa Filipino version. Hayaan niyo na ako magbasa, kasabayan niyo na lang ako. Psalm 37. Huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Huwag kang managhili sa mga masama ang gawa. Sapagkat gaya ng damo, sila'y dagling maglalaho. At gaya ng luntiang halaman, sila'y matutuyo. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Pagtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakikinangin niyang gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Verse 7. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Iwasan mo ang pagkagalit at ang poot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok. Ito ay maghahatid lamang sa kasamaan. Verse 9. Sapagkat ang masasama ay tatanggalin, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Gayunmay, sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Kahit tingnan mong mabuti ang kanyang lugar, siya ay wala roon. Ngunit mamanahin ng maaamo ang lupain at masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganaan. Ang masama ay nagpapakana laban sa matuwid, at ang mga ngipin nito sa kanya'y pinagngangalib. Ngunit pinagtatawanan ng Panginoon ang masama, sapagkat kanyang nakikita na dumarating ang araw niya. Hinuhugot ng masama ang tabak, at ang kanilang mga pana ay inaakma, upang ang dukha at nangangailangan ay pabagsakin, upang ang mga lumalakad ng matuwid ay patayin. Ang kanilang tabak ay tatarak sa sariling puso nila, at mapabali ang kanilang mga pana. Verse 16, mas mainam ang kaunti na mayroon ng matuwid na tao kaysa kasaganaan ng maraming taong hilo, sapagkat ang mga bisig na masasama ay mapabali, ngunit inaalalayan ng Panginoon ang matuwid. Nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng mga walang kapintasan. Ikaw, o Panginoon kong Diyos, ay siyang tutugon, sapagkat aking sinabi, huwag mo lamang hayaan sila at ang kanilang mananatili ay magpakailanman. Hindi sila mapapahiya sa panahon ng kasamaan. Sa mga araw ng taggutom ay mayroon silang kasaganaan. Verse 20. Ngunit ang masama ay mamamatay. Ang mga kaaway ng Panginoon ay gaya ng luwalhati ng mga pastulan. Sila'y nawawala, gaya ng usok sila'y napaparang. Ang mga masama ay humihiram at hindi makapagbayad. Ngunit ang matuwid ay bukas palad at nagbibigay. Sapagkat ang mga pinagpala ng Panginoon ay magmamana ng lupain. Ngunit ang mga sinumpa ay siya ay tatanggalin. Verse 23. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag, at siya ay nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagaman siya ay mahulog, hindi siya lubos na mabubuhay, sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayunman,
Hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang mga anak ay namamalipos na tinapay. Siya ay laging mapagbigay at nagpapahirap, at ang kanyang mga anak ay nagiging pagpapala. Lumayo ka sa masama at gumawa ka ng mabuti, upang sa magpakailanman ikaw ay manatili. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang katarungan, hindi niya papabayaan ang kanyang mga banal. Sila'y iingatan magpakailanman. Ngunit ang mga anak na masama ay ititiwalam. Mamanahin ng matuwid ang lupain at naninirahan doon magpakailanman. Verse 30, ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan at ang kanyang dila ay nagsasalita ng katarungan. Ang kautusan ng kanyang Diyos sa puso niya ay taglay, hindi nadudulas ang kanyang mga hakbang. Inaabangan ng masama ang matuwid na tao at pinagsisikapang patiin niya ito. Verse 33, hindi siya iiwan ng Panginoon sa kanyang kamay, ni hahayaan siyang maparusahan kapag siya'y nakatulad. Verse 34, hintayin mo ang Panginoon at ingatan ang kanyang daan at itataas ka niya upang manahin mo ang lupain. Ang pagkawasak ng masama ay iyong pagmamasdan. Nakakita ako ng masama at marahas na tao na lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Muli akong dumaan at narito, wala na siya. Kahit hinanap ko siya, hindi na siya makita. Verse 37, tandaan mo, ang taong walang kapintasan at ang matuwid ay iyong masdan, sapagkat may hinaharap para sa taong may kapayapaan. Ngunit ang mga sumusuway ay sama-samang pupuksain. Ang susunod na lahi ng masama ay puputulin. Verse 39, ang kaligtasan ng matuwid ay mula sa Panginoon. Siya ang kanilang kanlungan sa magulong panahon. At sila'y tinutulungan at pinalalaya ng Panginoon, kanyang pinalalaya sila mula sa masama at inililigtas sila, sapagkat sila'y nangangalong sa Kanya. So, salamat sa Diyos, no? Sa verse 37, ito po yung salita ng Diyos. So, pag-focus lang po natin dito na yung verse 5. So, ano ba yung naging main devotion ko dito or ano yung pag-uusapan natin? So, dito sa verse 35, no? Basahin ko lang last time. Psalm 37 verse 5, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. So, yun nga, sa kanina ko nasabi. So, brief introduction, no? Itong maskil na to, or itong teaching song na to, itong awit na nagtuturo sa atin, ang nakikituro sa atin dito, ay nakapaloob sa konsepto ng providensya. So, on the providence of God. In the light of Scripture, the main summary we can obtain from the passage is to not follow in the steps of the wicked and become engrossed in their prosperity. We should rather focus on righteousness that will actually lead us to true prosperity. So makita natin, no, hindi sinasabi ng Diyos dito na walang konsepto ng prosperidad. Meron pong konsepto ng prosperidad dito at meron dito konsepto ng kanyang providensya at meron din dito konsepto ng kanyang pag-iingat. At kung paano siya na nagmamahal sa hustisya, papakita niya sa mga tao niya kung paano siya nagpapakita ng hustisya. Makita natin, no, na tapat yung Diyos dito sa sinasabi niya sa Psalm 37. Ang pinaka-title po ng pag-uusapan natin dito is Don't Plan Without God. So, based din sa mga natutunan ko dito, batay na rin sa pangusap sa akin ng salita ng Diyos, maraming reminders dito na nagsasabi sa atin na hindi dapat tayo magplano na tila bagang walang Diyos, or we should not plan as though there is no God, as though we are not people of God that have been saved by His grace. So, let's remember this. Bakit kasi sinasabi that we should not plan without God? Parang napaka-basic naman nun. Bakit pa natin kailangan ma-remind na hindi dapat tayo nagpaplano? Bakit dapat hindi tayo nagpaplano na tila walang Diyos? Hindi ba't expected na sa atin na nagpaplano tayo na parang may Diyos? Hindi pala parang may Diyos. Nagpaplano tayo para sa Diyos. Pero makikita natin dito sa scripture, parang hindi. Hindi tayo nagpaplano na unang prioridad natin yung Diyos. Bakit? Ito, simulan ko sa first point ko. It shows us here that when plans are made without considering God as our main priority, tragedy is bound to happen. Garantisado po yun, mga kapatid. Let this be a stark reminder. Let this be a sobering reminder. That when we make our plans without putting God first, our plans are bound to fail. Let this be, categorically stated. Let this be stated once again. Let this be a fact within our hearts and minds. If we make our plans without considering God as our first priority, our plans are bound to fail and fail into tragedy. So, bakit ko nga ba nasabi ito? Bakit ko nga ba na-discover ito? Sa Psalms 37. Kasi sinabi dito, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. Pero ano ba ginagawa natin? We do not commit our way. We do not trust in Him. And therefore, masasabi na natin, kung hindi tayo titiwala sa Diyos at hindi natin inaalay sa Diyos ang ating lakad, hindi talaga siya kikilos. So, malinaw dito, malinaw dito sa Psalm 37 na ang Diyos natin ay kumikilos. At kung tayo ay hindi kikilos, hindi rin tayo kikilusan ng Diyos.
So may pag-iingat tayo dito na dapat ingatan natin. So, kaya ako sinasabi na we should not plan without God. Kasi kanino tayo magpaplano? Kung hindi para sa Diyos, para kanino? Para ba sa sarili natin? Para ba sa mga taong sa minamahal natin? Yes, those are all good and noble ideas. Para sa career natin, para sa kaayusan natin, para sa ekonomiya, para sa lipunan, para sa mundo, para sa kaayusan ng mundo, para sa kaayusan ng mga bagay-bagay. Lahat 'yan mabubuti na lahat 'yan may inam. They are all very noble goals. But by the end of the day, they are all goals based on human-centeredness, based on human priorities, based on selfish priorities. If we do not commit our way to the Lord, then we are committing it to ourselves. And if we commit it to ourselves, then isn't that sinfulness? Isn't that against our God? So, may tendency talaga tayo na hindi natin kino-consider yung Diyos sa mga pagpaplano natin dahil alam natin, gusto natin yung plano natin masunod, hindi plano ng Diyos. Malinaw dito bakit paulit-ulit siya sa Psalms 37, no, sa buong 40 verses, no, laging nire-remind, huwag ka tumingin sa masama, huwag ka tumingin sa masama, huwag ka tumingin sa masama, tumingin ka sa matuwid, tumingin ka sa matuwid. Tumingin ka sa walang bahid ng masama. Bakit? Bakit siya paulit-ulit yung Diyos dito? Kasi lagi tayong tumitingin sa masama, hindi tayo tumitingin sa matuwid. Why do we not take God into account when making plans? It is because of sin. When we do commit our plans, God is made as a secondary character. Gusto natin kasi tayo yung bida sa buhay natin. Tayo yung bida at hindi yung Diyos. At ang nangyayari sa atin, nalulungkot tayo at kabilang samot-saring mga trahedya yung nangyayari sa atin. So malinaw dito, no? Kung gagawa tayo ng plano, at yung mga plano natin, ito yung mga objectives natin, mga target sa buhay, mga gustong maabot, mga gustong marating, mga gustong matapos, mga gustong matamo. Yun yung mga plans natin eh. Pero bakit pagdating sa planning, sa day-to-day, sa pang-araw-araw, parang hindi tayo nagpaplano na yung Diyos dapat yung prioridad natin. So, this is a rhetorical question, no? Is it an expression of our love to God if we do not consider Him, even in our most simple plans? Sa mga pang-araw-araw natin na mga gawain, sa mga simpleng araw-araw, sa mga pang-umaga, pang-tanghali, pang-gabing mga gawain, nakukonsider ba natin yung Diyos sa mga pinakasimpleng mga plano natin? Na, for example, sa Monday, magawa ko yung trabaho ko, using myself an example. Hindi ko ba, may mga pagkakataon ba na hindi ko napag-pray bago magtrabaho, habang nagtatrabaho at pagkatapos magtrabaho? Kung may mga instances doon na hindi ko nagagawa yun, malinaw, na hindi ko pinarioritize yung Diyos doon. And clear sa akin na I have failed in that manner. And I hope na wag nating hayaan na mag-fail tayo doon. Our plans already speak volumes to the contents of our hearts. If we make our plans without God, then what does that speak of our hearts? What does that speak of our innermost belief? Let us not be deluded into thinking, brothers and sisters, that planning with God as the last priority is okay. It is not okay. If we test God in this, He will show our love to us by making us walk in the path of darkest providence. So let us not test God in this manner, for our plans are guaranteed to fail if we put God as the last. The main point here is to follow providence and not to force it. Subscribe to infinite wisdom and not prescribe. Ika nga nila, wag natin pangunahan yung Diyos, hayaan natin yung Diyos ang manguna sa atin. Ito yung konsepto ng godly planning, or making God as the first of our plans. The reason why we don't put God first in our plans because we view God as a small God. We don't view God as who He is. Yung sinasabi natin na soberano yung Diyos, tapat yung Diyos, ang Diyos ay maaasahan. Pero sa pang-araw-araw ba natin, na ilalabas ba natin yun? Ipapakita ba natin yun? So ngayon, sa mga pagkukulang natin, binabalikan ulit tayo ng Psalm 37 verse 5. Commit your way to the Lord. This is a straightforward na commandment na utos sa atin. I-commit natin. Dahil ang Diyos, nakikita natin sa next point, what then is our course of action to take in order to prioritize God in our plans? A way that may enable us to subscribe our plans to God is to pray for our plans, hopes, and aspirations to God. We must remember, God will listen and is eager to help us when we come to Him. Let us not allow ourselves to not dwell in God during this very plain but highly important times of our lives. Ba't kasi sinasabi na yung mga pang-araw-araw na mga gawain natin, napaka-importanting parte ng buhay natin. Dahil ito ang refleksyon ng paglakad natin. Ang paglakad natin, hindi naman siya kailangan sobrang extravagant, hindi naman siya kailangan sobrang tindi. Pag sinabi kasing lakad, ika nga nila, lakad, madali lang siyang gawin. Pupunta ka lang sa isang lugar, pupunta ka sa ibang lugar. Yun yung simpleng paglakad. Kung yung simpleng paglakad natin, hindi natin makaisip yung Diyos sa mga panahon na yun, paano natin ngayon masasabi na kasama natin yung Diyos sa mga panahon ng problema at panahon ng suliranin, sa mga matitinding probidensya niya? Paano natin masasabi na tayo lumalakad kasama ang Diyos kung sa mga simpleng mga lakad natin,
Sa mga pang-araw-araw natin mga gawain, hindi tayo nagpe-pray. Hindi tayo nagpe-pray bago kumain, bago matulog. Hindi tayo nagpe-pray bago mag-commit sa mga trabaho natin, pagkatapos mag-commit sa mga trabaho natin. Hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos kapag tayo nakakatanggap ng mga biyaya niya, mga sweldo niya, pagkain niya. No, lahat ng mga bagay na yun, hindi nararapat sa mata ng Diyos yun. May kita natin, no, sinasabi natin, nagagawa ko naman yun eh. Nagagawa mo ba ng tuloy-tuloy, araw-araw at oras-oras? Ayun yung panawagan sa atin ng Diyos. So moving on, no, simple or complex plans, it does not matter if God, no, kahit anong uri ng plano yan, hindi yan, walang saysayan sa Diyos, kung hindi siya yung napupunta sa pinakamataas na agenda natin o pinakamataas na prioridad natin. It is not wise to develop that. No, sa akin talaga maiisip natin, no, if I know and I have confirmed, no, sa akin, no, personally, itong situation na to, paano ko may apply ito? Lalo na sa mga kapatiran natin, no, magpaalalahanan tayo, no. If I know and I have confirmed that a brother or sister is planning something and asks some advice or counsel from me, I would not shy away from showing them that perhaps God has not been put first. Iingatan natin na mag-point out ng mali sa mga kapatiran natin dahil pina-point out natin sa mga sarili natin, baka hindi tayo nag-repent sa mga pagkakamali natin, tapos nagko-correct tayo ng iba, no? So let us not be hypocritical. Pero when the moment arises, no, na pag kami humihingi ng counsel, may gusto may pag-usap sa atin, gusto naghihingi ng advice on how we should make our plans, and how to do plans, tapos nag-provide sa'yo ng parang concept, no, ng plano niya, or ng ideas about sa plano niya. Tapos napapansin mo parang, teka, paano bang plano to? Plano ba to para sa Diyos, sa plano niya, para sa sarili niya, no? So kailangan talaga natin may pag-iingat tayo. Kasi dapat i-point out din muna natin na, okay, mabuti yung plano, pero iba yung mabuting plano para sa Diyos, para sa sarili lang. So lahat tayo dapat may pag-iingat doon. Let us please put God first in our plans. Kasi God, very enlightening tong sa devotional ko rin na to. Na-remind ako dito. We should put God first in our plans because God does not put us as last in His priorities. We are not the last in God's priorities. Di ba? No? Magandang sobrang reminder to eh. Na yung grasya ng Diyos, hindi nagkukulang, hindi nalilate. Pero bakit tayo, pagka nagpaplano tayo, hindi natin nilalagay yung Diyos sa pinakatuktok? Hindi siya yung nilalagay natin na pinakamahalaga. Bakit pagka mga usapin, no? So, may mga usapin na pagkagawain ng church, gawain ng Diyos, bakit parang tatama rin tayo? Or bakit parang ayaw natin kumilos, ayaw natin magsumikap para sa kaharian niya? Pero tas malalaman mo, no, na yung Diyos natin, siya yung unang kumikilos, siya yung unang nagsusumikap, hindi siya, patuloy siyang nagpapatawad sa atin kapag tayo lumalapit sa Kanya, patuloy siyang nagbibigay sa atin ng awa niya, kahit hindi tayo kaawa-awa, kahit hindi tayo kaibig-ibig. So let this be a sobering reminder. We should always acknowledge Him, and He will direct our paths. So this in Proverbs 3, verse 5 to 6, no? Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Acknowledge Him always, and He will direct your paths. So nagnanais tayo ng maayos na buhay. Naisin natin yung kalooban ng Diyos para magkaroon tayo ng maayos na buhay. Napakasimple lang ng formula, napakasimple lang ng steps na kailangan natin gawin. Pero hindi natin ginagawa kasi simple lang, pero napapabayaan natin. Dahil paano? Inconvenient eh. Wala eh, kumakalaban siya sa personal kong mga kagustuhan eh. So tabi ko muna yung Diyos kasi hindi naman ako nakikita ng ibang tao, sarili ko lang. Eh, din tayo mag-ingat mga kapatid. Dahil yung mga plano na yun, mabubunyag yun sa harapan ng Diyos. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Kaya sana wag tayong makalimot, no? Let us always put God first in our hearts. Let's always put God first in our plans. Kasi pagka ginawa mo yun, simple lang naman. Kita naman natin sa scripture, no? Hindi to prosperity in the false sense, no? Pag inuna mo yung Diyos sa mga lakarin mo, alam mo kung saan ka lalakad at kaya ka pagpapalain ng Diyos kasi alam mo kung saan ka lumalakad. Yun yung makikita natin, a great grace that God has given us. But what happens is, we reject that grace. So let us not reject this. Let us not reject that. Huwag nating tanggihan yun. Napakabuti ng Diyos dito. Eh, sana, no? Itong mga providensya na to ng Diyos, makita natin na yun yung kabutihan niya sa atin. This is how this psalm is speaking to us. This is what this psalm is trying to teach us. That we should not plan as though there is no God. We should plan that there is only God, and God should be our main priority. If God is not our main priority, kaya nga nila, saan tayo pupulutin? Saan tayo lalakad? So, yun yung yun yung sa main point, sa first point, on why we should not plan without God, and why we should plan with God. So, yung point din dito, no? Paano kung sabihin naman may mag-rebat naman na magsabi na, hindi ako nagpaplano eh. Pinapabahala na yung Diyos para sa akin. Siya na yung bahala sa mga plano ko. Hindi rin wise yun. Kasi pupunta tayo sa second category naman ng planning eh. Kung nagpaplano ka na walang Diyos, meron din nagpaplano. Nagpaplano para saan? Nagpaplano ka para sa kasamaan. So that's the second point. No? Don't plan with a concern for evil in mind and heart. So don't plan for evil. What do I mean by don't plan for evil? Don't plan for laziness.
Wala akong plano, wala akong sinusulat, wala akong tangible na plans. Nasa isip ko lang lahat. Tapos pag nakalimutan mo, yari ka. So, wag nating hayaan yun. So, we should also be, as responsible Christians, as responsible people of the Word of God, kung ang salita ng Diyos nakasulat, bakit yung mga plano mo sa buhay hindi nakasulat? Bakit wala kang at wala kang listahan na pwede mo masabi, ito ang mga plano ko, at ito ang mga plano ko na pinagpipray ko para sa Diyos ko. So, di ba? Nakikita natin yung infinite wisdom dito ng Diyos sa providence niya. That we should always have a tangible way to see our plans. Because again, kaya nga yung salita ng Diyos nandyan in the written form. Kasi tayo, mga tao, kahit oral tradition tayo, makakalimutin tayo. Hindi tayo pinapaasa lang ng Diyos sa mga boses, sa memory lang natin. Kasi ang isip natin, maano yan, mapanloko yan, mapanlin lang. Makakalimutin. Ikaw kanila, kung nakalimutan mo pala mo para sa Diyos, ano, ang tanong sunod, sasabihin mo ngayon, hindi ako iniingatan ng Diyos eh. Paano? Hindi mo kasi alam kung paano ka iniingatan ng Diyos. So that's important, no? That's why we don't plan for evil. We don't plan for laziness. And dapat meron tayong plan. This serves as a warning for us. That if we're not committing our way to the Lord, then we are committing it to something that is not God. Or possibly, whatever is convenient. So again, no, syempre, hindi ko rin sinasabi na plano kayo to commit a crime. No? Iniiwasan din natin yun. Na paano ba yung, hindi naman sinasabi na mag-plan kayo para gumawa ng masama. Kasi sa atin, hindi naman nagpaplano na masama, nagpaplano naman ako para sa Diyos. Yun nga yung punto eh. Kung hindi mo plano, mag-repent sa mga pagkakasala mo. So, we see, no? That's the contents of our hearts. Dwelling in ways to plan for causing harm and destructions happens when we are not in a good state of mind. Turn away from sin and repent to God when we are faced with this type of situation. When we are faced with those type of situations, na alam natin, nag-spring up day by day, hour by hour, morning by morning, night by night. So sana patuloy tayong bumalik sa Diyos para humingi ng tawad sa Kanya kapag nagkukulang tayo sa mga gandang pagkakataon. Sa rin important, no, do not make any plans for sin, as these usually do not prosper in the long term. Cut up sin from the root, and it will allow the truth to be nourished instead. It has to be acknowledged there are plans that are planned so that you can sin more rather than to sin less. So we need to accept this na katotohanan na to. Na may mga plano talaga tayo na minsan plano siya para magkasala pa tayo lalo kaysa mabawasan yung plano natin magkasala pa. Kaya sana, no, we should not plan a concern for evil in mind. Because alam natin, if we plan for evil in our minds and our hearts, God will punish us. So let that be a sobering reminder. And let us go back to planning with a concern for good, with a concern for good in God in His highest glory. So yun yung 3 points naman para sa so we should not plan. So napag-usapan natin na we should not plan without God. Kasi ano nangyayari if we plan without God, we plan for evil. We plan for ourselves. We plan for laziness. Ika nga nila, if you don't plan, you're planning to fail. So malinaw, yun, kay Benjamin Franklin yun. So bakit nga ba hindi maganda yun? Kasi if you're not planning, then sinasabi mo sa Diyos, di ko kailangan magplano kasi hindi kita kailangan. Kasi paano nga naman, ika nga di ba, kung wala kong plano, paano mo maipag-prepare yung mga plans mo na hindi ka aware kung ano talaga yung mga yun. Yung kung meron ka mga plano na yun, now reflect. Kung ito bang mga plano na meron ako, did I plan this with evil in mind? Or did I plan this with God as our first priority? So maganda na may evaluation pa rin tayo, no? Yung mga written plans natin, yung mga verbal plans natin, yung mga plans na nasa mind natin, lahat yun dapat under pa rin sa authority at sa soberano at sa pagiging soberano ng Diyos. Sana maging reflection yung mga plans natin para sa kinabukasan na ginugusto natin na nasa ilalim ng kabutihan ng Diyos. So isa lang last point din, no, that we should not plan with a rainy day in mind. Ang distinction ko dito, no, we should plan for emergencies, yes, but we should not always be planning for every emergency possible. So wag po tayong maging anxious mind na kaya ka plano ng plano para maiwasan yung mangyayari. May wisdom doon na mag-prepare sa emergency. Pero ang problema kasi dito, merong nagpe-prepare for emergency at merong nagpe-prepare dahil anxious yung isip nila. Hindi sila mapakali na kailangan nila magplano kasi hindi nila alam kung ano yung kakaharapin nila in the future. So ano nangyayari doon? Ito yung sa second part. Nag-commit ka ng way mo, pero hindi sa Diyos at hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Ano nangyayari pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos? Nawawalan ka ng assurance, nawawalan ka ng kumpiyansa sa Diyos at nababalisa ka sa pang-araw-araw mo. Even in the mood and status of the day, when we set our plans, we are not called to plan in order to feed our anxieties. Yes, meron tayong mga planong gusto marating sa buhay, sa hinaharap. Pero ang tanong, pinaplano mo ba yun para pa rin ba sa prioridad ng Diyos o dahil may anxiety ka na kailangan mong matugunan? Kaya ako nagpaplano dito para maiwasan ko tong sitwasyon na to.
Imbis na kaharapin mo yung sitwasyon, nagpaplano ka lang para makaharap yung sitwasyon. So may danger doon, no? Na pwede tayong plano ng plano, pero hindi tayo nag-take ng action. Trials and struggles will always be present, but God strictly forbids us to not let our hearts be troubled. So yun yung point ng planning natin. Kaya tayo nagpaplano para hindi pag-isipan pa lalo na mas matindi kung ano yung posibleng problema na kakaharapin natin. Hindi bumalik yung kumpiyansa natin sa Diyos na oo, may problema ako, oo, may trial ako, oo, may struggle ako, oo, may mga problema akong kakaharapin. Pero may kumpiyansa ako sa Diyos na pag natugunan ko yun, ay pagtatagumpay ako, napabalik ulit sa kalooban niya. Napabalik ulit sa kaluwalhatian ng Diyos. Mahirap maluwalhati yung Diyos pagka ang puso mo very anxious. Let that be stated again, no? Mahirap magluwalhati sa Diyos kung ang puso mo ay napaka-anxious. So, kailangan natin bumalik sa Diyos dito. Kailangan natin pag-pray yung mga plans natin para ma-fulfill sila, para mangganap sila sa pamaraan na kaloob ng Diyos at naayon sa kalooban niya. So, yun lang naman yung mga points na gusto ko i-point out, no? Let us be careful when we are making our plans. Of course, we should always be making plans. So, hindi dapat mawala yun. Ma-develop natin yung habit ng plan setting, objective setting, plan building, targets, developing smart targets, no, specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Lahat yun, no, mga kaloob sa atin ng Diyos yun, mga means ng Diyos sa atin, para magamit natin yung mga pagkakataon na pinagkakaloob niya sa atin. Napakabiyaya ng Diyos, no, na kahit palpak yung mga plano natin, nagtatagumpay pa rin, kahit papaano. Nakikita natin, no, na hindi nagkukulang yung Diyos sa atin, tayo yung nagkukulang. Kaya tayo mag-reflect, tayo bumalik sa Kanya, at tayo patuloy na ipanalangin yung mga plans natin. Eh, bakit very pino-point out ko na kailangan mo mag-pray para sa mga plans mo? Kailangan mo talaga mag-pray para sa mga plans mo, para nakakausap mo yung Diyos. Humihingi ka ng counsel sa Diyos. Eh. Yun yung point ng prayer when you are praying for your plans. Hindi ka sure kung paano mag-plan for your day? Pray. Pray for your plans. After mo mag-pray, kung di ka pa rin sure, ask counsel from the brothers and sisters of the church na na-encounter yung mga ganun situation, kung paano nila nagamit yung plan nila para magtagumpay sa mga naging issue nila. Ito yung panawagan sa atin ng Diyos, no? You cannot commit your way to the Lord if you are not willing to commit your way to the Lord. If you do not trust in God, then you will not commit your way to God. So again, ang point dito, He will not act. So let us not test God. Kasi alam natin, ang Diyos natin, hindi nagkukulang yan. Kaya pinapadaan tayo sa madidilim na providensya kasi pinapanawagan niya tayo, bumalik tayo sa Kanya. Na ibalik natin yung mga plano natin sa Kanya. Na, again, very noble. Makikita natin, no? Ano ba yung ideal na plan na gusto natin makita? Gusto natin makita yung plans natin pinag-pray. Gusto natin makita yung plans natin, nagko-commit tayo sa mga plans na yun. Nagagawa natin yung mga plans natin. Kasi alam natin na umaasa tayo sa Diyos at siya yung nagpapatibay. Kinumit mo yung way mo sa Panginoon, pagtitibayan ka ng Diyos at makakakilos ka. May kita natin no, sa buong Psalms 37, bakit sinabi ni David, sa buong katandaan niya, nakita niya na walang bata o walang anak ng Diyos, walang tao niya ang naghirap ng matindi. So, ayun no, may earthly comfort na nakikita natin na, may paghihirap, pero hindi sila maghihirap ng napakatindi na para bagang walang Diyos. So, let us that be a reminder to us in Psalm 37. I hope, no, brothers and sisters, that this psalm speaks to us in a way that would teach us, that would help us to understand providence, and how God in His graceful providence helps us that though our plans are fractured, although our plans are somewhat incomprehensible, even though our plans are, sabihin na natin, mahina yung mga plano natin, mahina tayo magplano, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay napakatibay. He is our rock and our salvation. So let us keep our plans to Him. Let us hope that our plans are not put into the foundation of ourselves. Huwag sa galing natin, kundi sa galing ng Diyos sila nakabatay. So, yun lang naman. No? That's our devotion for the morning. No? Psalm 37 verse 5. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. So don't plan without God. So yun, pwede naman po ako mag-entertain ng questions. No? Sige, pass. Ano bro, di ba
may sense ng danger yung walang plano. Mm. Pero meron bang danger yung too much? Pwede mong sabihin yung most. Ano yung danger na At least. wala? Tapos, yung over. Meron sa over planning. Oh, yeah. Both, Both extremes. kindly and over. Sige. Kung nakikita ko pas, no, ang main distinction natin, no, si hindi nagpaplano, may common sin nito, yung laziness, yung hindi gumagawa ng mga plano. May common sin na ganun. Common thread yun. Kaya siyang plano kasi ayaw niya magplano, tinatamad. Kasi, bigyan mo na ng context, no. Ibig sabihin, planning ay worth it. Planning is part of the Christian work. Christian work siya. Ika nga, walk, part of our Christian walk to make plans. Yan, si overplanning naman, ang nagiging issue naman na ito, common naman sa kanya, may sin of anxiety, may sin siya na overly anxious na puso. He has that sin of not trusting in God. Kaya siya natotroubled kasi alam niya, may mga circumstances siya na hindi nakokontrol, pinipilit niya kontrolin. At yung mga circumstances na gusto niya na dapat kinokontrol niya, dapat kinikilusan niya, hindi niya kinikilusan. So that's the danger of overplanning. Ang isa pang danger ng overplanning ay yung tinatawag nilang analysis paralysis. Sa kakaplano mo, sa kakaisip mo kung ano yung gusto mong gawin, hindi mo na nagagawa, naaksaya na oras mo. Babalisa ka pala, no? Tapos paikot-ikot yun. So that's a vicious cycle, no? That we should always, anong tugon natin doon? To pray. To stop muna. Tingnan natin yung mga plans natin. Is this smart pa ba yung plans ko? Is this specific, measurable, attainable, realistic, time-bound? So yun yung mga siguro pwede kang mag-provide na advices sa mga may tendency na mag-overplan, na nasosobrahan sa mga pagpaplano nila, na pwede mo rin kumuha ng different perspective. Kasi mayroon tayong community of believers. Anong point mo? Nagpa-plan ka, wala kang counsel sa ibang tao. Di ba nga sabi sa Proverbs, ang mga plano ng taong nagtatagumpay, ito yung humihingi ng counsel. Ito yung humihingi ng mga advice sa ibang mga tao na mas magagaling sa kanya. Nakikinig siya sa mga ika nga nila, sa mga kanya. Kung sa hari, no, lagay natin sa example ng hari. Kung si Haring David, kung sarili niya pinapakinggan niya, abay, wala siyang ipapanalong gera. Bakit? Kasi may mga general siya na mas magagaling sa kanya sa gera eh. Kaya kung si David nagmamarunong sa lahat ng bagay, ang problema nito, pagka may gera, at siya lang yung otoridad, paano ibang mga perspective na masasabi niya na dapat imbis na sumugod, dapat pala nagtago muna sila sa parang. Kasi meron mga ganun mga strategy yung Israel eh. Kung hindi siya, kung hindi siya nakinig sa mga propeta niya, ay sa propeta ng Diyos sa mga panahon na yun, na sinasabi sa kanila ng Diyos, pagka nahuli niyo sila, huwag niyo silang bubuhayin. Kasi pagka binuhay niyo sila, ang mangyayari, papalag sila sa kinabukasan. Ano nangyari? Natalo yung Israel dahil sa kapabayaan na yun. So makikita natin, yung overplanning, nagiging issue yun kapag masyadong nakapokus lang sa sarili. Pero ganun din pagka hindi ka nagpaplano, yung laziness na hindi ka nagpaplano, sinasabi mo, bahala na may awa naman yung Diyos eh. Ang nagiging issue naman doon, pag hindi ka nagpaplano, para kang naglalakad na isang paa lang ginagamit mo. Yun yung pinaka-analogy. Yeah. It's as though you're walking with only one foot. So, paano ka makakalakad sa tama? Kumbaga, ang planning kasi parang flashlight sa madilim na lugar. Pagka may plan ka, alam mo kung nasan yung target mo, kung nasan yung direction mo. Kung wala kang plan, parang naglalakad na sa madilim na wala kang flashlight. O pagka natalisod ka, problema mo yun. Pero hindi ka gumamit ng flashlight, hindi ka nagplano. Ngayon, ang nagiging concern din doon, nasasayang yung pagkakataon na makita mo mismo kung paano kumilos yung Diyos sa buhay mo. Nag-set ka ng plan, natupad yung plan, sino yung naluluwalhati? Yung Diyos. Sino yung natutulungan mo? Sarili mo at yung komunidad mo. Kasi nakita mo na yung pagkilos ng Diyos, na monitor mo, natatrack mo. At di ba't napakabuti yun na makita natin na yung grasya ng Diyos sa araw-araw nagiging tangible siya. Paano kung nag-fail yung plan? Makikita natin kung saan tayo dapat mag-improve. Makikita natin kung saan tayo nagkulang at kung paano yung Diyos naging mahabagin pa rin sa atin. So either way, it's not wise to overplan, it's not wise to not plan. But it is wise to plan with God as our first priority. So always plan with God as our first priority. Kaya pa ba yung ibang ipaprioritize natin kundi yung Diyos? That's a question na lagi ko ibabato. Kapag nagpaplano tayo nang hindi kasama yung Diyos. Kanina mo i-dedicate yung mga plans. Ika nga, di ba? Mahirap mag-dedicate pagka umaasa ka sa hindi matibay na pundasyon. So, yun lang naman, Pas. Sana nasagot. Yun, since wala pa namang question ako, gawa ko may question din ako sa sarili ko na gusto ko yung masagot. So, anong question dito? How much time should I spend in planning? Diba? Yun. What are some practical ways para mag-plan ng maayos? So, ano ba dapat itsura niya? Ano ba dapat mag-itsura ng planning? Dapat ba nasa notebook? Dapat ba nasa
malaking papel sa Manila paper, tapos sinusulat ka doon, nakapaskil sa pader. O, di ba? May mga ganun eh. So, ang masasabi ka naman dito, pagka sa mga, ano na, sa mga technical details na pagdating sa pagpaplano, no? Mga practical na day-to-day na instances na nagpa-plan tayo, maganda kung ano yung gumagana para sa'yo. Meron kasi mga sanay sa notebook, may mga sanay sa cellphone, sa laptop, digital process, sa digital na method, sa analog na method. Ang mahalaga dito, ginagawa mo yung plano mo na makapag-set ka. And ang frequency dito, no, as frequent as possible. Kung mahilig ka magplano daily, kunyari, day-to-day, daily task planner mo, yun, plans pa rin yun. Ano yung gagawin mo para sa araw mo? Wise yun. Kaya meron tayong plan para sa araw natin. Kung ano yung gusto natin magawa, kung hindi natin magawa, pwede natin i-move sa ibang araw. Ang mahalaga kasi doon, na pag-iingatan natin yung oras na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ang pangalawang point din doon, may plano tayo sa pang-araw-araw, may weekly plans tayo. Para alam natin kung yung paglakad ba natin, matuwid pa ba o hindi. Kasi yun sa way na ginagamit ng Diyos para matuwid tayo. Kung yung plans ba natin reflective sa natatapos natin sa araw-araw. And then, sa mga monthly plans, then meron pa yan, short-term plans, short-term goals, long-term goals, gusto mo matapos within the year, so matapos within 5 years. Mahalaga na meron tayong mga ganun. Kasi para bilang kahinaan natin bilang mga tao, pagka hindi kasi natin nakikita, nakakalimutan natin, laging common na problem yun. Hindi natin nakita, hindi natin nasulat, hindi natin naalala, hindi natin magagawa. Sayang yun. Pinagkalaban tayo ng Diyos ng means na meron na tayong, hindi na taman tayo tulad ng sa Middle Ages na yung papel or sa prehistoric na bago sa panahon ni Kristo na sa bato pa tayo nagsusulat, di ba? Kailangan pa natin hampasin yung bato para magkaroon ng mga sulat. Ngayon, hindi na natin kailangan umasa sa ganun. Hindi na natin kailangan umasa, yung may mga seasons na. Lahat na tayo may mga calendars, no? Pwede natin ilagay sa mga calendar natin para sa mga digital naman. Pero mga practical advices, of course, marami pa tayong pwedeng magawa. Kung meron kang sistema na ginagawa mo ngayon, ang additional advice ko naman sa'yo, kung medyo advanced ka na sa planning stages mo, consider mo rin kung yung efficiency mo naman ng pagpa-plan. Baka naman yung plans mo naman sobrang hirap naman ma-achieve or kumbaga unachievable na. Ba't ka nagsiset ng unachievable plan? Di ba? Kung sa tingin mo unachievable siya, ibig sabihin, bumabalik ka na naman sa point na baka nag-overplan ka na ulit. So, mahalaga, no? Yung mga technical details sa mga plans natin, doon nagkakatalo kung paano natin makikita yung grasya ng Diyos. Doon nagkakatalo kung paano tayo lalakad sa tapat na lakarin. Of course, meron mga ambitious plans, hindi natin pinipigilan yun. And meron mga simple plans, mga humble plans, na kahit sino pwede makagawa. Pero bakit mahalaga pa rin na meron yun? Para dagdag kumpiyansa mo yun, na nagagawa mo yun. At least merong feedback sa iyo yung Diyos na sinasabi niya, magplano ka lang na magplano, bibigyan kita ng kalakasan para magawa mo. Pagka nag-fail, again, balik ka lang sa Diyos. Hingi ka ng awa sa Kanya para bigyan ka ulit ng kalakasan para magawa mo yung na-fail na plans. Because again, fractured world, no? Hindi tayo nasa perfect world. So, syempre lahat naman tayo, gusto natin pag nagplano tayo na tutupad So, sa mga technical details natin, there should be room for failure. Let's not be super Christians na isipin, nagplano ako sa Diyos, sure na yan. Yun yung false prosperity. Yan yung mga lakarin ng mga hindi naglalakad ng tuwid sa mata ng Diyos. Kasi nga, kapag nagpa-plan ka na tila bagang hindi na-fulfill yung plan mo, ibig sabihin, perfect ka mag-plan. Di ba? That's the danger naman. So, let us be careful in our planning. There are many complexities doon mga kapatid, pero let's be simple with that. Make a plan, do your plan, pray for your plans. That's very simple, no? Pero very something na pwede natin panghawakan sa Diyos. So, yun lang naman, no? So, Ate Josh? Parang, kasi, per work, pero is it recommended that you also plan your rest? The rest. Schedule siya. And also for pleasure. Kasi, we tend to be burned out sa kapag-plan natin ng mga dapat natin gawin. Pero we don't plan for rest, for pleasure, for comfort. Okay, salamat sa question natin. Pasok ko sa third point, yung don't plan with a rainy day in mind. Kasi kung lagi ang plans mo, nakafocus lang sa kung anong kailangan mo ma-accomplish, lagi na lang nandun yung state ng utak mo, na parang laging kailangan tumatakbo. Syempre, ang biyaya sa atin ng Diyos, hindi naman tayo hindi naman tayo mga robot na kailangan mo lagyan ng langis, tapos laging kikilos. Hindi naman tayo makina Anong biyaya ng Diyos sa atin? Meron tayong araw niyang kanyang pahinga. Yan yung very infinite wisdom to infinite providence. So, makikita natin na nag-launch sa atin ng rest day,
na kapag a hard day's work, meron tayong pahinga. And dapat pinaplano na natin 'to sa tulog natin. Yun talaga yung number one na main point. Na mahirap mag-commit sa mga plans mo kung ikaw mismo pagod ka na bago mo pa nasimulan. So kailangan pag-ingatan natin yung masasabi natin na plans regarding rest, regarding leisure, regarding enjoyment. Siguro ang normative kasi na issue yung nagpaplano na hindi nagagawa yung work eh. Pero again, siguro sabihin na natin 80% hindi nagpaplano para sa work. Kasi iba naman yung may mga 20% naman na hindi nagpaplano kung paano magpahinga. So para naman sa mga ganun, sa mga workaholic, ika nga nila, sa mga workaholic, ingatan nyo na huwag yung gasgasin yung katawan nyo, huwag yung sirain yung sarili nyo sa kakatrabaho na tila baga hindi kayo iingatan ng Diyos sa mga pangangailangan nyo. Kasi ika nga, bakit ka nga ba nagtatrabaho? Para sa pangangailangan mo. Anong plano mo sa mga pangangailangan mo na yun? Palakat-pataasin pa ba para basta lalo ka magtrabaho na mas matindi? Siyempre hindi. Di ba ang plano dapat natin maglaan tayo ng yung mga trabaho natin nakakatulong sa atin para bumalik sa salita ng Diyos. Para madagdagan yung pag-aaral natin sa salita niya, para mas lalo maliwanagan sa Kanya. Kasi kung yung plan lang natin para sa work, para kumita pa ng mas malaki, ano dinedevelop natin sa plan na yun? The plan to develop our greed para mas marami tayong makuha sa mundo. Napaka-fleeting na mga bagay sa mundo. So, dun, lumalabas yung content sa pa-heart ulit natin sa mga plans natin na ganun. So, mahalaga na mag-plan para sa work. Mahalaga para sa mga workaholic na mag-plan para sa rest nila at sa pahinga nila. Para syempre, una, may ingatan nila yung burnout. Para hindi sila mapuyat. Mag-plan sila ng maayos ng rest nila. At kung yung leisure nila, kung kailangan mo naman talaga ng leisure, kailangan mo talaga ng mga panahon para ma-distract ka sa trabaho mo, para ma-decompress mo yung utak mo, maganda yun. Pero syempre, ang recommended ko na, mag-decompress ka sa salita ng Diyos. Mag-decompress ka sa pakikinig sa mga hymns, sa mga sermons, sa mga commentaries. Maraming ways para magplano ng leisure na hindi related sa na hindi labas sa salita ng Diyos. Maraming ganun. Or syempre, magplano ka na, huwag kang gumawa. As in legit. Parang may issue kasi tayo minsan. Ito, quick observation ko lang din sa modern technology, no? Based dun sa naging past na teaching ko rin. Na masyado tayong nakafocus sa paggamit ng oras natin sa productive something. Kailangan na may ginagawa tayo lagi na nakakalimutan natin yung value na wala kang dapat gawin. Nakakalimutan natin just take 5 to 10 minute break na wala kang gagawin. Mas malaking utility na yun, mas malaking value na mababalik sa nun kasi mag-scroll ka sa 5 to 10 minutes sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, sa YouTube, sa phone, sa internet. Let us be wise once again na pagka nagpa-plan tayo ng rest natin, that we use that rest wisely, na para sa Diyos pa rin. And there's value of not doing. Tandaan natin, siguro, let me state this fact again. There is value in not doing when it's important. Lalo na pagka-sin, di ba? Mas mabuti, huwag mo nang gawin yung pagkakasala. Mas malaking, napaka-infinite value binabalik nun. Kasi yung gawin mo pa, tapos umingi ka ng repentance. See? Yun yung wisdom na dinadamay ka. Sana nakasagot sa question mo, Ate. Also, helpful din pala siya dun sa, kasi kunyari, may part na nag-over-rest ka pa. Limitless kasi, pag hindi natin tinag yung rest natin, limitless yun. Wala mga 3 hours rest na pala ako. Actually, hindi na rest kasi wala naman we plan our rest, nagiging balance siya sa whole day or week mo for work and for rest. So, scheduling din. Yun nga, Ate. Very tama nga, Ate. Very wise ka na, na kailangan mo tingnan yung mga rest mo, yung mga pahinga mo. Kung talaga bang nagpapahinga ka, ba, ginagawa ka na naman na kakaiba. Kasi ang weird naman talaga nun eh. Nagtrabaho ka nang sabihin natin sa birthday mo or sa pag-aaral mo, nag-aaral ka, nagtrabaho ka 1 to 2 hours. Tapos after mo ng 2 hours, hindi ka nagpapahinga. Ang nangyayari sa'yo dun, masyado kang napapagod ng sobra. Walang paraan yung katawan mo para makalabas ng pagod na yun. Kaya mahalaga talaga yung magpahinga sa mga panahon na nakapag-focus ka. Para yun nga, yung pangailangan ng katawan mo, hindi mo piniisan tabi yun. Hindi tayo nilikha ng Diyos ng mga makina, lagyan mo lang ng langis, ay gagana na magdamag yan. Kahit kayo makina, di ba, pinapahinga din yun. So, let us not plan as though, yun nga, na para tayong super Christian na kaya natin magawa lahat ng yun. Hindi, kailangan natin magplano ng rest. Kailangan natin mag-say no, ika nga nila, wag na tanggihan natin yung mga bagay na hindi na talaga parte ng pinaka-responsibilidad natin. Kasi ika nga nila, hindi mo na kailangan gawin lahat. Kaya naman yung utos dito, sinasabi ng Diyos na, sinabi lang, commit your way. Hindi commit all the ways of the world. So, mag-ingat tayo dun. So, yun. Salamat na natin.
So, kung wala nang final question, no? So, let us all close in prayer, no? So, salamat sa Diyos, no, sa pag-usapan ng devotion. Sa aming dakilang Diyos, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, kayo nausap sa amin. Maraming salamat na kami natuto, kami nabigyan ng iyong wisdom and guidance. Lord God, we pray na yung mga plans namin for this coming days, this coming weeks, Panginoon, let us commit our plans to you. Let us commit our ways to you. Maging totoo itong psalm na to, Panginoon, sa aming mga puso at isipan. Huwag kami malinlang, Panginoon, sa mga katamaran namin na sinasabi namin, nagpapalpak ka sa buhay namin. Panginoon, hindi totoo yun. Tulungan niyo kami, Panginoon, kung kami masyado nababalisa, masyado namin kinokontrol lahat ng mga bagay. Panginoon, tulungan niyo kami na mag-give up control at umasa sa iyo, Panginoon. Help us to trust in you, Lord God. Help us in our plans, Lord God. We pray for the success of our plans kung ito yung nasa kalooban mo. We pray, Lord God, na habang nagsasucceed yung mga plans namin, mas lalo kaming namalalim sa kalooban mo, mas lalo namin pinangahawakan yung kagustuhan mo sa mga buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binibigay mo sa amin para makapagplano, para umangat sa buhay. Alam namin, Panginoon, na fleeting itong buhay na ito, pero alam namin, kayo pa rin ang nangunguna sa mga buhay namin. Maraming salamat sa inyo. Patawad, Panginoon, kung may nagkulang sa mga pagpaplano namin. Muli, Panginoon, binabalik namin lahat ng luwalhati sa ngalan mo. Ito ang aming sabat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.